no? So temporary lang talaga ang buhay, no? Kahit pa magkaroon ka ng mga pamilya, asawa, or mga investment, or ano man yung meron ka sa mga bagay sa mundong ito, ano man yung matatamo mo or achievement or ano man, lahat ng yan pagdating ng araw ay maglalaho yan, no? Pamilya mo, anak mo, pagdating ng araw niyan mawawala yan lahat, iiwan mo yan. Blessing para sa atin na magkaroon tayo ng mga asawa, pamilya, anak, or ano man, pero temporary lang nating mahawakan yan, no, ng ilan lamang panahon dito or taon dito sa mundong ito, no, na tayo ay nabubuhay pa. Kasi pagdating ng araw, itong lahat ng ito ay iiwan natin, no? Wala na kahit ano or isa, no, na makakasama natin pagdating ng araw. Pagdating ng araw, tayong lahat ay magkanya-kanya na ng daan or magwatak-watak na tayo, no? Dalawa lang patutunguhan ng isang tao, judgment after judgment, no? Life and death, no? So dito sa mundong ito, so huwag sana tayong magiging sakim sa kayamanan or magiging mapagmataas kung ano man yung mga bagay, no, tayo ay nagiging masama sa mga bagay na natatamo natin or mga achievement, no? So huwag sana nating pahirapan din yung mga estudyante natin or mga kapwa natin or mga kapatid natin or mga ano. So huwag nating pahirapan sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito na hindi natin mahahawakan habang buhay, kundi temporary lamang dito sa mundong ito, no? Marami kasi mga bagay, lalo na dito sa paaralan, no, di ba? Pinapahirapan masyado ng ating mga guro yung mga estudyante nila, binigyan ng pinakamahirap talaga, no, na mga examination or ano man yung mga assignment o ganito ganyan. So sa ganitong sistema or paraan, no, ang tao makalimot na sa Panginoon, lalayo na sa Panginoon kasi yung buong puso nila, buong pagsisikap nila, ginugol na nila or binuhos na nila doon sa pag-aaral, kahit na yung ending naman lahat ng yan is wala rin kabuluhan, no? Marami din mga estudyante natin, no, na hindi rin alam kung ano yung katotohanan, binuhos na nila dito lahat hanggang sa nalimutan na nila ang Panginoon, no? Isa itong edukasyon ay isang pinakamaganda sana sa atin, no? Lalo na sa panahon ngayon na hindi ka makapagtrabaho kung wala kang natapos, pero ito rin ay isang dahilan din, no, kung bakit nagiging bukas ang pintuan sa kamatayan bawat tao o estudyante, no? Kasi maraming mga tao, no, na ipawalang bahala na nila yung kaligtasan nila sa ating Panginoon o yung buhay na walang hanggan na ino-offer sa atin ng Panginoong Jesucristo para lamang sa edukasyon, no, makamit lamang yung achievement, no, na mga ganito or goal, no? Marami mga estudyante, no, na binuhos talaga nila yung panahon sa pag-aaral, tapos hindi nila namalaya na dumating bigla yung kamatayan, no, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya-kanyang buhay nila, no, biglang surprise yung kamatayan, tapos wala ang Panginoon doon kasi ang nasa puso ng mga taong ito is iba, pag-aaral, puro ganito mga bagay sa mundong ito, diretso kaya, no, diretso ka, kasi ang sinabi dito sa kasulatan, no, aside from holiness no one can see the Lord, no, no one can see God aside from holiness, no. So lahat diretso sa hatol ang isang tao, no, according what you have done, no, on earth, no, while you are on earth, no. So sana mag-isip-isip tayo kasi pagdating useless talaga ang isang bagay. Sana, no, na wag sana nating masyadong seryosohin ang mga bagay dito sa mundong ito. Mas i-focus natin yung ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon, yung buhay na ino-offer, yung pangalawang buhay. Kasi kahit pa ikaw pa yung pinakamatalino sa mundong ito, marami kang na-invento, marami kang nagagawa, or nagiging mayaman ka at nakamit mong buong mundong ito, wala yang mapapala, wala rin yang kakwenta-kwenta pagdating ng araw. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, anong mapapala ng isang tao kung makamit niya ang buong mundo pero yung kaluluwa niya mapaparusahan, no? Kasi kung ano yung nasa puso ng isang tao, yun yung kumbaga lagi niyang, kumbaga sa dali na istorya, sinasamba na niya yan, no? Kasi kung ano yung nasa puso ng isang tao, yun yung pinopokus palagi ng isang tao, yun yung lagi niyang gustong gawin, ganito, ganyan, ha. Paano kung ang Panginoon, hindi ang Panginoon dyan sa puso mo, ito mga bagay na ito, tapos surpresa dumating ang kamatayan na hindi natin nalalaman, kasi ang kamatayan talaga ay parang yung isang magnanakaw, no? Hindi mo alam kung kailan ang pagdating niyan, darating niya ng gabi, araw, umaga, hindi mo alam kung kailan siya darating. Paano kung darating niya ng mga sorpresa?
hindi mo alam, ina-surprise ka ngayon, wala ang Panginoon sa puso mo, ano mangyayari sa iyo? No, judgment, no, eternal punishment, no. So buksan po natin yung isipan nyo, lalo na sa mga estudyante, no, na lagi talagang pinupuk. Ito rin mga guro, no, kayo rin, no, isa rin sa may mga kasalanan, no. Alam nyo, yung mga tinuturo nyo dyan sa paralan na yan is wala talagang kakwenta-kwenta yan. O, wag sana yung imali yung ano, wala talagang kakwenta-kwenta yan. Wag nyo sanang subukan nyo ng pinakamahirap na task or pinakamapahirapan talaga yung estudyante nyo. Kasi isa lang naman ang goal niyan eh, makatapos sila para makapagtrabaho. Pero yung pahirapan nyo talaga sila ng sobra, para bang gusto nyo halos ayaw nyo ipasa, gusto nyo pahirapan. Pag yung tao na yan, yung bata na yan, mamamatay yan sa kasalanan niya kasi puro na lang sa mga studies niya. Huwag mong isipin, no, na exempted ka niyan, na hindi kasi singilin yan. Yung bata na yan mamamatay sa kasalanan dahil napalayo siya sa Panginoon dahil sa'yo. Kung dahil sa'yo, mas mabuti pa no, na talian ng lubid yung liig mo at itali sa bato, itapon sa dagat. Kasi yung sinasabi natin Panginoong Kristo, kung ikaw ang siyang dahilan kung ang isang tao mamamatay sa kanyang kasalanan, no, maniwala ka, no, mas mahigpit po ng hatol para sa iyo o kaparusahan na dadapo sa iyo, ihahatol sa iyo pagdating ng araw. No, so kayo naman mga estudyante, buksan niyo po yung isipan niyo, no, na pagdating ng araw, no, yung mga pagsisikap niyo wala rin yan, no. Pagdating ng araw, lilipas tayo lahat dito sa mundong ito. So wag sana natin bigyan sana natin ng daan, or ito sana natin gawing sentro yung Panginoon natin, no, salita ng Panginoon, salita ng ating Diyos, no. Sundin natin yung kalooban niya, kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, ganito, ganyan. Huwag yung puro focus tayo sa mga bagay sa mundong ito na wala naman tayo mapapala. Sinubukan ko na, no? Pinasok ko na yan, isang bagay na yan, ganito, ganyan. Nakita ko na wala talagang kabuluhan ng lahat. Nakita ko na walang ibang importante talaga kaysa sa buhay na walang hanggan na ino-offer sa atin ng ating Panginoong Kristo, no? Naranasan ko na ang hirap, naranasan ko na ang kahirapan, yung buhay ng masagana, yung magkaroon ng mga ganitong mga bagay na ito, magkaroon ng pira, ganito, ganyan. Naranasan ko rin ang walang-wala ako. Nakikita ko na mas mahalaga pa rin talaga ang Panginoon. Pag ang Panginoon nandyan sa iyo, hindi ka iiwan yan. Hindi ka maghihirap, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, di ba? I will never leave you nor forsake you. So trust the Lord, no? Kasi ang Panginoon, kasi sabi ng ating Panginoon, no, na seek the kingdom of God first, in all these things, no, shall be added to you, no. Seek the kingdom of God first. Unahin natin yung pagpahari ng panghanapin yung paghari ng ating Panginoon dito sa ating puso. Pahariin muna natin ang ating Panginoon dito sa ating puso. At itong lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa atin. Hindi mga bagay sa mundong ito, kundi ang buhay na walang hanggan na ipino-offer sa atin ng ating Panginoong Jesucristo pagdating ng araw. Kasi dito sa mundong ito is dadaan tayo sa kahirapan, pero wala talaga to. Lilipas tayo, maiiwan mo yan pagdating ng araw. Pero yung buhay na walang hanggan na ino-offer sa ating Panginoon, o ibibigay sa Panginoon ng Panginoong Jesucristo sa atin, o sa lahat ng mga taong nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban, ay buhay na walang hanggan at doon sa Kanyang kaharian na sobra-sobra pa, na hindi mo kayang ikumpara ang mga bagay sa mundong ito o buhay sa mundong ito doon sa Kanyang kaharian sa langit, no? Kasi temporary tayo dito sa mundong ito, ganito lang kaikli yung buhay natin, i-confirm mo sa lifetime na wala talagang katapusan, na sinasabi walang hanggan, no? So makapamili po tayo, no? Saan ka dyan? I-focus mo ang bundong ito na walang ibang ending, is kawalan, or yung buhay na walang hanggan na ino-offer sa ating Panginoon, na daraanan natin yung mga hirap dito sa mundong ito. Kasi ang kaligtasan kasi ay hindi natin basta-basta makakamit kung ang isang tao ay hindi siya dadaan din sa kahirapan. Dadaan muna tayo sa hirap bago natin makamit yung pinapangarap natin, no, na buhay na walang hanggan na ino-offer sa atin ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ating Panginoong Jesucristo, no. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.